Bakit nga ba minsan, kahit alam nating mali, ay pinipilit pa rin nating gawing tama? Kahit may choice naman na piliin ang dapat, ay mas pinipili pa rin nating gawin ang mga bagay na ikasisira ng lahat. At ngayon, maging ang salitang patawad ay hindi kayang ayusin ang lahat. Magandang araw sa inyong lahat. At sa mga dakilang sumusubaybay sa bawat kwento ng channel na ito, itago nyo na lamang ako sa pangalang Jordan. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung paano ko haharapin ang mga alaala kong pilit kong tinatakbuhan. Hindi ko rin alam kung paano ko nakayanan itong ibahagi. Siguro, kasi umaasa akong sa pagsasabi nito, baka kahit papano ay gumaan yung bigat sa dibdib ko. Hindi naman ito tungkol sa pagtataksil lang. Ito yung uri ng pagkakamaling hindi mo sinasadya. Pero alam mong ikaw pa rin ang may kasalanan. Bago ang lahat, simple lang ang buhay namin ng asawa kong si May. 3 taon na kaming kasal, may isa kaming anak, at nakatira kami sa maliit na bahay sa Quezon City. Yung tipo ng bahay na laging may tunog ng TV sa sala at halakhak ng bata sa umaga. Tahimik, masaya, at payapa, Miss Roxy. Hanggang isang araw, dumating si Mama Lourdes, ang nanay ni May. Galing siya sa probinsya. Iniwan pansamantala yung tindahan nila kasi kailangan daw niyang magpahinga. Han, paparito muna si Mama pansamantala. Mag-isa lang din naman kasi niya sa bahay sa probinsya, di ba? Mas mabuti nang nandito siya. Okay lang ba sa'yo? Tanong sa akin ni May isang umaga. Natural lang, pumayag ako. Mabait si Mama Lourdes. Magaan kausap at parang hindi mo maiisip na biyanan mo siya. Kung hindi mo lang siya kilala, ay aakalain mong nakatatandang kapatid lang siya ni May. Kaya kahit nasa early 40s na siya, ay hindi mo mahalata. Alagang-alaga niya pa rin kasi ang katawan niya at hindi pinababayaan ang hubog nito. Hindi na rin kasi nasundan si May dahil matapos siyang iwan ng ama nito ay hindi na siya muling nagseryoso sa buhay pag-ibig. Nung una wala naman akong napapansin, pero habang tumatagal, napapansin ko na yung mga maliliit na bagay. Kung paano siya laging nagtitimpla ng kape tuwing gabi, kung paano siya mag-alaga kay May at sa anak namin, at kung paano minsan ako mismo ang ginagawa niya ng kape kapag nakikita niyang pagod ako sa trabaho. Jordan, pahinga ka muna. Ako na riyan. Sabi niya minsan habang inaabot sa akin ang mainit na tasa. Napangiti ako. Salamat po, Ma. Ang bait niyo po talaga. Ngumiti siya. Hindi mo kailangang magpasalamat. Pamilya tayo. Simpleng palitan lang yon, pero sa kung anong dahilan, hindi ko makalimutan, Miss Roxy. Kasi sa mga gabing tahimik, sa pagitan ng mga tunog ng orasan at amoy ng kape, doon ko unang naramdaman na may kakaiba. Hindi pagmamahal, hindi rin pagnanasa. Siguro, yung uri ng paglapit na dala ng pangunawa. Yung presensya ng isang taong alam kung kailan katahimik at kung kailan ka kailangan kausapin. Hindi ko man noon alam, pero yun na pala ang simula ng pagkalito ko. Pagkalipas ng ilang linggo, parang naging parte na ng routine namin si Mama Lourdes. Siya yung nag-aalaga kay Iya, habang si May naman ay madalas mag-overtime sa opisina. Madalas pag-uwi ko ng gabi, siya na lang ang gising sa bahay. Minsan, habang binubuksan ko yung gate, maririnig ko pa yung mahinang tunog ng radyo mula sa kusina. Laging AM station, mga lumang kanta at balita. At doon siya nakaupo, may hawak na tasa ng kape at nakatingin lang sa labas ng bintana. Hindi pa po kayo natutulog, Ma? Tanong ko minsan. Ngumiti siya. Yung pamilyar na ngiti niyang parang laging may dalang kapanatagan. Hindi pa. Sanay pa kasi ako sa probinsya na laging late matulog. Ikaw, maaga ka yata ngayon.
Wala po masyadong biyahe ngayon. Mahina ang kita. Kaya umuwi na lang ako. Sagot ko habang nag-aabot siya ng isa pang tasa. Uminom ka na rin. Ipagtitimpla kita. Umupo ako sa tapat niya. Tahimik lang kami sa una. Hanggang sa siya na ang nagsalita. Jordan, minsan kapag pagod na, okay lang magpahinga ha? Simple lang yung linya niya. Pero tinamaan ako at hindi ko alam kung dahil sa tono niya o dahil may halong lambing na hindi mo maipaliwanag. Kasi mula noong nagkasakit si May, ilang buwan na ang nakalipas. Parang wala na akong oras na maramdaman ang pagod. Hindi pwedeng sumuko. Hindi pwedeng magreklamo at hindi pwedeng magpahinga. Pero sa harap ni Lourdes, parang naglalaho yung bigat. Parang may ina. Pero may kakaibang tahimik na presensya. Yung hindi mo alam kung dapat bang iwasan o yakapin. Ma, sabi ko at medyo nagbiro pa. Baka po, kayo tong mapagod sa amin ha? Laging kayo na lang ang umaatupag sa mga gawain dito kapag wala kami. Ngumiti siya. Hindi ako napapagod, Jordan. Masaya akong nakakatulong. Pagkatapos noon, tahimik lang kami ulit. Narinig ko lang ang mahinang tunog ng radyo at ang tik-tak ng wall clock. At sa sandaling yon, hindi ko alam kung bakit, pero ayokong matapos yung gabing yon. Nang umalis ako sa kusina, may kung anong kaba sa dibdib ko. Hindi ko alam, Miss Roxy, kung kailan ako nagsimulang mahulog sa tukso. Siguro yung mga simpleng bagay na dati ay walang kahulugan. Doon nagsimulang mag-iba ang pakiramdam. Tuwing umaga, si Mama Lourdes ang unang bumabati. Jordan, kumain ka muna bago ka umalis ha? Lagi niyang sabi. At kahit nagmamadali ako, pag narinig ko yung boses niyang yon, napapaupo ako, Miss Roxy. Kape, tuyo, sinangag, at yung mga ngiti niyang laging payapa. Minsan habang nagsasalin siya ng kape, napansin kong nanginginig ang mga kamay niya. Ma, ako na po, sabi ko at inabot ko yung tasa. Nagtagpo yung mga daliri namin. Sandali lang, pero parang napakatagal nun. Pareho kaming natahimik. Salamat, sabi niya at agad na iniwas ang tingin. Ngumiti ako ng pilit. Walang anuman po. At dun ko naramdaman yung kakaibang awkwardness. Sa mga sumunod na araw, mas lalo ko lang naramdaman ang isang bagay na mali. Pero kahit anong iwas, mas lalong halata. Lalo na tuwing gabi. Pagsabay kaming nasa sala, siya ay nanunood ng teleserye. Ako naman, nag-i-scroll lang sa aking cellphone. Minsan, mapapansin kong tinitingnan niya ako saglit. Hindi yung titig ng isang biyanan, kundi yung tingin ng isang taong nagtatago ng tanong. Hanggang isang gabi, ay inaayos ko yung mga saraduhan ng mga kabinet sa itaas ng kusina. Nakatungtong ako sa isang upuan. Dahan-dahan ka lang, Jordan, sabi niya habang nakatayo ako sa bangko. Okay lang po, ma. Kaya ko to. Pero nung pababa na ako, ay dumulas yung upuan sa tiles. Agad niyang hinawakan ng mahigpit ang braso ko. Jordan. Nagulat kami pareho. Pagkatingin namin sa isa't isa, malapit masyado. Ramdam ko pa yung hinga niya. Napatitig ako sa mga labi niya. Kakaibang sensasyon ang bumalot sa buo kong katawan. Ang labi niyang tila kay lambot tingnan. Ang init ng kanyang katawan at ang paglapat ng kanyang dibdib sa akin. Alam kong hindi lang ako ang nakaramdam ng kakaiba, Miss Roxy. Maya-maya ay humakbang siya paatras. Magpahinga ka na. Gabi na. Matigas niyang sabi. Nagpipigil na baka may mangyaring hindi dapat. Pag-akyat ko sa kwarto, parang hindi ako makahinga. Nananatili sa alaala ko yung lambot ng katawan niya. Kinabukasan, pilit kong isinantabi at kinalimutan ang pangyayari ng gabing yon.
Pilit kong iniwasang isipin ang kakaibang pakiramdam na yon. Isang gabi, may overtime si May sa opisina. Matapos kong patulugin si Iya, ay bumaba ako sa kusina. Pagdaan ko sa sala, nakita kong bukas pa ang ilaw. At naroon siya, nakaupo sa sofa, hawak ang lumang album ng pamilya. Ayos lang po kayo? Tanong ko at pilit na ginawang normal ang pananalita. Ngumiti siya, yung ngiting halatang pagod. Okay lang, tinitingnan ko lang to. Ang dami na palang nagbago. Umupo ako sa tabi niya. Pinagmasdan ko yung mga litrato. Si May noong graduation niya. Si Mama noong bata pa. At isang larawan naming 3 noong kasal namin. Lahat masaya. Namiss ko yung mga panahong yan. Sabi niya, simple lang ang lahat. Tahimik akong sandali bago sumagot. Minsan nga ma, gusto ko ring bumalik sa ganun. Yung walang iniintindi, walang mabigat na pakiramdam. Tumango siya. Oo, kasi habang tumatanda ka, mas dumadami yung iniisip, pero mas kaunti yung nakakaintindi sa'yo. Napatingin ako sa kanya. May lungkot sa mga mata niya. Jordan, minsan ba naramdaman mong may mga bagay kang hindi mo dapat maramdaman? Pero naroon na. Tanong niya ng mahina, pero sapat para marinig ko. Hindi ako agad nakasagot. Ang daming pwedeng sabihin, pero baka lahat ay mali. Kaya ang nasabi ko lang, oo ma, naramdaman ko na yun. Pagkatapos ng ilang sandali, marahan niyang isinara yung album. O siya, matulog ka na. Sabi niya, baka kung saan pa mapunta tong usapan natin. Tumayo siya at iniwas ang tingin. Naglakad papunta sa kwarto niya. Ako naman ay naiwan doon. Nakatitig sa lumang litrato namin. Habang naririnig ng mahina ang mga yabag niya papalayo. Isang umaga, habang nag-aalmusal kami, Jordan, sabi ni Mama Lourdes, pwede bang ikaw muna ang maghatid ng bayad sa palengke mamaya? Nahihilo kasi ako. Opo ma, sagot ko naman. Pero bago ako umalis, narinig ko siyang sumigaw mula sa loob. O sandali Jordan. Paglingon ko, hawak niya yung payong, pero hindi niya agad inabot. Nagkatinginan kami saglit. Mag-ingat ka. O ito ang payong. Ngumiti ako nang malapad sa kanya. Mula noon, nagkaroon ng kakaibang ritual. Pag-alis ni Mia papasok sa opisina, may mga sandaling ako at si Mama Lourdes lang ulit sa bahay. Minsan, magkasabay kaming nagluluto. Minsan nagkakape, at minsan wala lang. Pero ramdam naming pareho ang presensya ng isa't isa. Isang hapon, habang pinupunasan niya ang mesa, napapansin kong nanginginig ang mga kamay niya. Ma, okay lang po ba kayo? Tanong ko. Mainit lang siguro. Sagot niya, pero halatang hindi lang init ang dahilan. Kaya kinuha ko ang baso ng tubig at iniabot sa kanya. Nang magtagpo ang mga kamay namin, parang may dumaloy na kuryente. Pareho kaming napatigil. At doon ko nakita ang ekspresyon sa mukha niya. Yung halo ng hiya, gulat, at isang bagay na hindi dapat pinapangalanan. Bigla siyang umiwas. Jordan, huwag mo akong titigan ng ganyan. Pasensya na ma. Sagot ko ng mahina. Hindi ko rin alam kung ano ang nangyayari sa atin. Umiling siya. Walang atin, Jordan. May asawa ka. At ako'y ina ng asawa mo. Gusto kong sumang-ayon. Gusto kong sabihin na tama nga siya. Pero sa pagitan ng mga salitang yon, may kakaibang katahimikan. Parang pareho naming alam na nagsisinungaling lang kami sa aming mga sarili. Hindi ko na kinayang pigilan pa ang mga sandaling yon. Lumapit ako sa kanya.
Hanggang sa ilang pulgada na lang ang distansya naming dalawa. Paano po kung higit pa sa pagiging ina ng aking asawa ang tingin ko sa'yo? Seryoso kong tanong sa kanya. Nakatitig mismo sa kanyang mga mata. Napaiwas siya ng tingin at napayuko. Ano bang pinagsasabi mo, Jordan? Sabi niya at pilit na tinatanggal ang awkwardness na nararamdaman. Marahan niya akong tinulak palayo sa kanya. Tumabi ka nga riyan. Dadaan ako. Ngunit hindi ako natinag. Hinapit ko ang kanyang bewang hanggang sa magdikit ang aming mga katawan. Dahil doon ay muling binalot ang buo kong pagkatao ng kakaibang sensasyon na tanging siya lang ang nakakapagparamdam sa akin. Jordan, ano ka ba? Sabi niya, huwag mo nang itanggi. Alam kong pareho tayo ng nararamdaman. Hinalikan ko siya ng mabilis, madiin at malalim. At tama ako, Miss Roxy. Pareho kaming dalawa. Ipinulupot niya ang dalawang kamay sa aking batok. Ginantihan niya ako ng halik. Kaparehong bilis at kaparehong diin at lalim. Maya-maya ay naramdaman ko ang pagpalupot ng magkabilang binti niya sa bewang ko. Mas lalong nagliyab ang pakiramdam ko sa posisyon naming yon. Mabilis akong naglakad patungong kwarto. Kung kaninong kwarto yung napasukan namin, sa kanya ba o sa aming mag-asawa, ay hindi ko na alam, Miss Roxy. Mabilis ang mga galaw namin. Pinagsaluhan namin ang mga daing, hingal at pawis, hanggang sa natagpuan na lang namin ang aming mga sariling magkayakap, na ang tanging takip sa parehong katawan ay ang kapiranggot na kumot. Hindi ko kakayanin kapag nalaman ito ng aking anak. Paano na kayo? Mahina niyang tanong. Halata ang kaba at takot. Hindi ko din po alam. Pero hindi ko na kaya pang itago ang nararamdaman ko para sa'yo. Mahina akong sabi. Sapat lang para marinig niya. Napatitig siya sa akin. Diretso sa mga mata. Ipangako mo, Jordan. Hindi ito malalaman ng anak ko. Pakiusap niya na namumuo ang luha sa mga mata. Pangako po. At muli kong inangkin ang kanyang mga labi. Sa ikalawang pagkakataon ay napuno ang 4 na sulok ng kwarto na mga mahihinang daing at pinipigilang tunog na dulot ng aming mga katawan. Kinabukasan, alas 5:30 pa lang ng umaga ay umalis na papuntang opisina si May. Nang masiguradong nakaalis na siya at mahimbing pang tulog si Iya, ay pumuslit ako sa kwarto ni Mama Lourdes. Hindi nakalak ang kanyang pinto, na tila ba ay inaasahang anumang oras ay papasok ako. Naabutan ko siyang payapang natutulog. Napalunok ako nang nakalantad sa aking harapan ang makinis niyang balat. Nakapantulog siya na dress na manipis, na tila ba ay sinasadya upang ako ay maakit. Muling gumapang ang excitement sa aking katawan. Nang makita ko ang mga yon, hinaplos ko ang kanyang mga paa paitaas. Gumalaw siya, ramdam ang aking ginagawa, ngunit hindi niya iminulat ang kanyang mga mata. Napasinghap siya nang marating ng aking kamay ang hinahanap nito. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ay punong-puno ito ng pananabik at tila ba ay nangungusap. Hindi na siya nakapagpigil. Siya mismo ang humatak sa akin at siniil ako ng halik. At nang mga sandaling yon, naging agahan namin ang isa't isa. Mula nang may mangyari sa pagitan namin ni Lourdes, ay mas naging sabik at uhaw lang kami sa isa't isa. Yung bawat pagkakataon na meron kami ay tinutugunan namin ang usig ng aming mga katawan. Kinagabihan, nakatanggap ako ng chat mula kay May na late na siyang makakauwi. Napangisi ako kay Lourdes nang mabasa yon. Matapos patulugin si Iya, ay wala kaming sinayang na sandali. Muntik na nga kaming hindi umabot sa kwarto. Para kaming hindi nagsasawa. Tila uhaw na uhaw sa isa't isa.
Saksi ang bawat sulok ng kanyang kwarto sa mga kasalanang aming pinagsasaluhan. Dulot ng pagod ay hindi namin namalayan na nakatulog kami sa piling ng isa't isa. Hindi na nag-abala pang isuot muli ang mga saplot naming nakakalat lamang sa sahig. At iyon ang malaki naming pagkakamali. Naalimpungatan kami ni Lourdes sa isang tunog na tila may nabasag. Napalingon kami sa may pintuan at doon namin nakita ang figura ni May. Tulalang nakatitig sa posisyon namin. May, mabilis kaming napabangon ni Lourdes at doon namin napagtanto na pareho pa kaming walang saplot. Mabilis siyang hinila ang kumot at ibinalot sa kanyang katawan. Anak, magpapaliwanag ako. Ngunit nanatiling nakatayo si May sa may pintuan. Hindi gumagalaw. Ang kanyang mga mata ay hindi makapaniwala sa nasaksihan. Anak, magsalita ka naman. Magpapaliwanag ako. Napabaling ang tingin niya kay Lourdes na ngayon ay umiiyak na rin. Ano pang ipapaliwanag mo, Ma? Nakita na mismo ng mga mata ko. Paano niyo pa ipapaliwanag ang kababuyan niyo? Sabi niya sa garalgal na boses. Anak, patawad. Patawarin mo ko. Humahagulgol na paghingi ng tawad ni Lourdes. Napailing-iling na lang si May. Binaling ang tingin sa akin. Diretso sa aking mga mata niya akong tinitigan. Kahit hindi siya nakasigaw, kahit hindi niya ako minumura, ramdam ko ang panggagalaiti niya sa galit. Babae ang anak natin, Jordan. Hindi mo ba naisip na baka mangyari sa kanya to? At hindi mo ba naisip kung ano ang mararamdaman niya kapag nalaman niya yung pinaggagawa niyo? Mahina ang kanya pagkakasabi sa bawat linya. Ngunit para yung mga balisong na tumarak sa puso ko. Napaluhod ako. Ramdam ang bigat ng kasalanang nagawa sa kanya at sa aking anak. I'm sorry. I'm sorry, May. Patawarin mo kami. Nadala lang kami. Natukso lang ako. Halos hindi ko mahanap ang sariling boses sa hiya dulot ng pag-iyak. Sarkastiko siyang napatawa. Nadala? Natukso? Anong tingin niyo sa akin, tanga? At saan ka ba humihingi ng tawad? Sa nagawa mo? O dahil nahuli ko kayo? Alam mo kung anong masakit? Yung isipin kong hindi ko kayo nahuli ngayon, ay ipagpapatuloy niyo pa rin tuwing nakatalikod ako. Bawat kataga niya ay katotohanang natutumbok niya. Marahas siyang napalingon sa kanyang ina na ngayon ay hindi na magkamayaw sa pag-iyak. And really, Ma? Sa dinami-dami naman ng lalaki. Sa kanya pa? Ganyan ka na ba kadesperada? Ganyan ka na ba kalandi? May, naiinsultong sigaw ng kanyang ina. Maging ako ay nagulat sa mga binitawan niyang salita. Bakit? Tama naman ako. Kasi kung nasa tamang pag-iisip ka, hindi mo gagawin yan sa asawa ng anak mo. Nakakadiri kayo. Sabay talikod ni May. Naiwan kaming dalawa ni Lourdes. Sa kanyang kwarto nabasa ang mga mukha sa luha. At basag ang puso dahil sa kasalanan kaming dalawa rin ang may gawa. Matagal akong nakatulala sa kwarto habang rinig ko ang malakas na hagulgol ng aking asawa sa kabilang kwarto. Naglakas loob akong puntahan siya sa aming kwarto upang sana ay humingi ng tawad at isa pang pagkakataon. Ngunit nadatnan ko na siyang nag-iimpake ng kanyang mga gamit. Nagmakaawa ako ng sobra. Lumuhod, umiyak. Nagmamakaawang huwag niya akong iwan. Ngunit buo na ang kanyang desisyon. Dala ang maleta sa kaliwang kamay at sa kanang kamay naman ay ang aming anak. At tuluyan niya akong tinalikuran. Lumisan siya ng bahay. At mula noon ay hindi ko na nakausap pang muli. Matagal ng panahon nang lumipas yun. Matapos ng gabing umalis siya,
ay hindi ko pa rin alam kung paano haharapin si Mama Lourdes. Gusto ko siyang sisihin, ngunit ako pa rin naman ang may kasalanan sa lahat. Inalagaan ako ni Lourdes sa loob ng ilang buwan na hindi ako makakain at makatulog ng maayos, dala ng lungkot at pagsisisi. Ngunit lumipas ang ilang buwan, ay iniwan niya ako at bumalik na rin sa probinsya. Sinubukan kong puntahan si May sa kanyang trabaho. Ngunit tinulungan siya ng manager ng kanyang kumpanya na huwag akong papasukin sa opisina nila. Inaabangan ko ang pagpasok at paglabas niya, ngunit palagi akong bigo. Balita ko ngayon ay may bago na siyang kinakasama. Habang ako, heto pa rin at nagdudusa sa kasalanang nagawa. Ang hiling ko lang ay tuluyan na siyang sumaya kasama ng mahal niya at ng anak naming dalawa. Tingin ko'y hanggang dito na lamang ako. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Lubos na gumagalang, Jordan.